kami umaalis sa aming mga bahay, yun na po ang aming panalangin na sana pagkalooban kami ng dagat at ng ating Panginoon ng masaganang huli dito sa Manila Bay. Eto, dami ng huli na yun. Inaangatin na. Sasamba mo na. Ayan, dami yan. 30 kilo ka man lang sana hanggang mamaya. Hindi ko aabot. Isang panyo na isang kumanalang ba? Isang dagay na lang po. Diretso na lang. Lumalayo lang ako. Sige, okay lang. Nineni sa dagat Maghahanap tayo ng maiko-content ngayon at ang ating nakita ay si Tatay J na taga Santa Elena, Hagonoy, Bulacan na nanguhuli ng alimasag dito sa Manila Bay. Gandang araw po sa inyo lahat. Si Tatay John De Guia ay isang tiga Santa Elena, Hagonoy, Bulacan. At siya ay umalis kanina pang 12 midnight ng madaling araw. At ngayon ay almost 7 o'clock na ng umaga, pauwi na siya. Medyo marami-rami na siyang nahuhuli na umaabot na siguro ng halos na 10 kilong mahigit o mga 12 kilos na alimasag. Pero medyo mura-mura ang kanyang alimasag ngayon na nabibili lang ng mga 80 pesos per kilo. Kung ito ay nabibili ang alimasag man lang niya ng almost 120 to 130 per kilo, maganda-ganda na po. Sana magkaroon siya ng take home na at least 1,000 man lang per day. Dahil sa hirap din ng buhay at napaka mahal ng bilihin at mahal din ng krudo, ay yung 1,000 ay sasapat na rin kung awas na yung kanyang mga konsumo o gas. At ito, panoorin nyo si Tatay J De Guia ng Santa Elena, Hagonoy, Bulacan kung paano manghuli ng alimasag dito sa Manila Bay. Ito pala ang nahuhuli nila tatay na to ng mga alimasag ay pinapakayaw ng mga tiga Masukol po, Masukol. Ng tiga Masukol pa Umbong, Bulacan. Tapos itong mga tiga Masukol malulos po yan. Paumbong. At ito pala ay dinadala doon sa isang processing company o processing food. At ito pala ay hinihimay o pinaghihiwa-hiwalay, kinukuha po nila yung crab meat, yung mga laman ng mga alimasag na to, pati yung mga taba nila siguro ginagawang mga crab paste, yung mga ito yung mga aligi. So kung sakala nakakakita ka ng mga aligi doon sa mga garapon, baka dito po nanggagaling sa mga alimasag na nahuli nila Tatay J na to. Doon po pala nila dinadala to, kaya medyo may pagkamura dahil nga po lahatan ng bili ng alimasag sa kanila. Pero kung itong mga alimasag na to ay dadalhin sa palengke at sa palengke mo bibilin, hindi mo to mabibili ng 100. Minsan mabibili mo to sa halagang 200 pesos o more than 200 pesos per kilo pagka sa palengke mo to bibili. Sabi ni Tatay Jun, ang kailangan mo daw po sa ganitong trabaho kung ikaw ay mangingisda, yung sipag at tiyaga mo, lalo kung may pinag-aaral ka. Kaya si Tatay Jun ay 3 ang kanyang anak, kailangang mag-aral at na yung mga nararanasan nating hirap lalo sa pamamalakaya ay hindi na manahin ng ating mga anak. Yun daw yung kanyang gustong mangyari sa kanyang mga anak. Ganda ng huli ni Tatay Jun ngayon, halos dikit-dikit yung alimasag doon sa kanyang lambat. At sana humigit sa 10 man lang, sana maka 15 kilo man lang siya kahit na paano. Na kahit ganun ay marami silang mauwing kita sa kanyang pamilya. Minsan may pagkakataon din sa aming mga mangingisda na talagang wala kaming mahuli ka na ano sipag gawin namin. May pagkakataon talaga na minsan ay wala kaming mahuli. Pero sa bawat paglabas namin, ang baon namin ay pag-asa na sana marami kaming mahuli na mga isda o mga alimasag tulad nito. Yun po ang aming panalangin. Hindi pa po kami umaalis sa aming mga bahay. Yun na po ang aming panalangin na sana pagkalooban kami ng dagat at ng ating Panginoon ng masaganang huli dito sa Manila Bay. At sana dire-diretso lang po ito kasi ito pagka panahon na ng habag at malakas na yung mga hangin, hindi na po sila makakapalaot dito sa dagat dahil medyo malaki na ang alon.
Nung mga nakakaraang buwan daw po, medyo mahal ang kanilang alimasag na 120, sandan 180, 120, 150. Ganun ang mga presyo ng mga alimasag ni Kuya na nahold sa dagat. Ay, hindi lang din po natin alam kung bakit nagbabago ang presyo, pabago-bago ang presyo ng kanilang mga alimasag. Minsan sa dating din niya ng mga alimasag, kung maraming napuproduce o maraming nahuhuling alimasag, talagang mura. Pero pagka napakaraming demand naman sa alimasag at kukunti ang nahuhuli sa dagat, mas mahal naman po ang alimasag. Conforme sa dating din po siguro sa mga nahuhuli ng ating mga maingis dito sa dagat, doon bumabatay ang presyo nito sa merkado. 18 meron ako. Eto, dahil na palang huli ni tatay, puno na yung kanyang lagyan natin. Halos aabot na to sa kulang 20 kilo ng alimasag yung kanyang huli. Eto. Ibigay ko muna pa ako. Ayan, daw yun. Habang nag-aayos ng lambat. Dami na naman. Oh. Ano? Mahilig ka kayo sa amin. Lalaglag. Ang matataba na may medyo malilitan. Yung malilit, doon mo natatanggal. Kagandahan lang pag yung mga good size na yun, diretso na. Hindi na ako pipiliin. Hindi na pipili. Laki kasi alimasag yun. Ako lang, pagka nagkaroon na ng lumilipad yan, umikabuhayan pa. Ayan, medyo panghulin lambat na ni tatay na papandawin to. Medyo maganda. Yan. Sana makarami pa siya hanggang mamaya. Kaya umaga ako kami nag-aangin. Sobrang init na. Lalas lang. Hello. Dati naman nung ano yun. Bukas ano? Bukas eh. Nung nagkakaroon ng kids eh, saka Sinara. sinarado ulit eh. Sarap pumando pag ganyan. Ano naman. Bakit pagka nakakahuli yung pagod mo hindi? Hindi, wala akong Na wala pagod ano, pero pagka walang mahuli, ramdam na ramdam mo yung pagod. tungkot. Ay, dami. Yan. Si Tatay Jun pala ay naka 22 kilos na alimasag kahapon. No?
Halos nakapag-uwi na siya ng 1,700 pesos, pero medyo kumukusumo rin siya halos dito ng mga 500 pesos sa kanyang paglabas. At ang ginagawa po nila ay nagtatabi sila ng at least 200 pesos per day pag lumabas sila. Kung sakaling magpapalit sila ng lambat, meron na agad silang maipambibili, kasi pagka hindi ganyan ang gagawin mo at nasira ang lambat mo, mahirap bumili po ng lambat na gulpi, lalo na kung 4 o 6 na pan yung lambat ang bibilin mo kagad. Magkano lambat ngayon? Ganyan? 1,000 kasama ko pang atlik. Isang bulto. Oo. Medyo mahal po pala ang lambat. 1,000 isang bulto ng lambat. At kasama na po doon yung pangatlig o hapi na panghayuma o pangangatlig mo doon sa kanilang lambat. Dati linyang ano rin yan eh. Linyang mga 200 ngayon eh. Minsan nga ay sa asam niya, sa baro namin mas mahal pa. Bibili ka 200, 250, 300, isang kilo. Suya na siguro sa inuhuli. Araw-araw. Dami na. Nakakawit yung lambat ni Kuya dun sa mga kawayan, kawayang naputol yan dun sa ilalim, doon nakakawit yan, pero sana matanggal. Ayan. Masisira na lambat nito pag gantong hindi matatanggal. Pero mababo naman dito eh. Medyo may pagka mababo naman dito sa lugar na to, kaya kahit lusungin to ni tatay, okay lang. Pero tanggal na. Ay, natanggal. Di ba? Ayan. Yung lambat naman na pang alimasag na ganito, medyo may kakapalan o may tiba yung kanyang lambat. Anong suka, ano ba? Ano kapal ng lambat na yan? 0.20. O 0, ay, hindi rin pala. No? Medyo. Ito lang. 0.20, ibig sabihin pagka 0.20 medyo matibay yung lambat. Yung iba gumagamit siguro yung mga pang-alimango 0.25 medyo matibay. Kahit na kumawit basta sa kaway, hindi basta-basta agad nasisira. Parang medyo magandang pandaw na alimasag ni tatay ngayon, no? Pero kailangan na anong oras dapat kayo magdala doon? Dapat o mga 9 o may gitpaw sa 9 eh, nandun ka. Dapat pala mga 9 o'clock naroon na siya sa bibilan ito doon sa magpapakayaw ng mga huli niyang alimasag. Kasi pagka hindi niya inabutan tong mga namamakayaw ng alimasag doon sa kabilang baryo doon na sa punduhan ng Hagonoy na dadali nito, sa punduhan medyo mababa raw po ang presyo ngayon. Kaya itong huling pandaw na ni Kuya to, at hindi na niya uli yung umang, babalik na lang uli sila mamayang mga 12:00 uli ng ating gabi. Ang tinatagal pala ni Tatay Jay dito sa dagat ay almost 12 hours. Kasi baka umalis, 12:00 kayo umalis sa inyo, o 12:00 narito na kayo? 12 umalis pa. 12 midnight po sila umalis sa kanilang baryo, at siguradong mga 11:00 nasa kanila na uli silang mga bahay at tahanan doon sa Hagonoy. Medyo matagal-tagal. Ang kainaman lang sa pag-uumang ng ganitong mga panti, pag siya inumang mo, magpapahinga ka na lang doon sa bangka. Umaasa na lang sila kung may titing o wala sa kanilang mga panti, at sana sa pagpandaw nga nila ay marami silang mahuli. Kasi ang si Kuya pala, isang pandaw lang yung ginagawa nila dito. Pag inumang nila ng 12:00 ng gabi, pagliwanag sinasamsam na diretso.
Hindi na po sila yung pabalik-balik na pag-umang pandaw. Kabisado na pala nila tatay yung galaw ng mga alimasag at tubig dito sa dagat dahil nga ito na yung kanilang trabaho. Kabisado niya na yung mga, kung maganda yung tubig, marami yung kanilang huhulihin. Ano ba mas malakas sumul ng alangan ng tubig o yung mataas ang tubig? Medyo para sa akin alangahang. Mas malakas palang humuli yung tubig yung alangaan. Kumbaga doon sa kalendaryo, dalawa yung marka ng kalendaryo. Hindi mababaw, hindi mataas ang tubig. Yung naka-neutral lang ba yung kanyang tubig? Kasi pagka mas mataas ang high tide siguro napakahirap ding manghuli ng isda o ng alimasag. At pangit naman din po kung sobrang tuyo o mababawan. Sarap po man daw pag ganito dikit-dikit yung ating mga huli. At nagpapasalamat naman tayo at maraming huli at iuwing kabuhayan si Tatay Jay dito. Dahil pasok na, siguradong may pambaon na yung mga anak ni Kuya sa klase. Ngayon kasi napakahirap nang kitain yung pambaon sa mga anak natin, lalo nandito sa buhay namin dito sa dagat. Napakahirap hanapin yung mga pambaon. Dahil sa konsumo mo pa lang, halos kung konsumo ka dito sa dagat ng mga 500 pesos, kailangan mo kumita ng almost 1,500 per day para ma-provide mo pa rin yung mga pangangailangan natin sa tahanan, lalo yung mga baon ng mga anak natin sa school. Kailangan po talaga, kaya kailangan ng konting sipag, lalo na tiyaga at panalangin, yun po importante. Ayan. Salamat pong muli kay Tatay Jay Degia ng Santa Elena, Haguni, Bulacan. Ayan. Maraming po salamat sa kanyang pamilya. God bless you po sa inyo lahat. At sana marami pong huli siya at pagpapalain po sana ating Panginoon sa araw-araw. And maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, pauwi na po kami. Kung nakagustuhan niyo po itong video na ito, pakishare na rin po. Maraming salamat na. God bless you po sa inyo lahat.